Makikita ang isang mafia boss na si Sunny kasama ang kanyang mga tauhan na binisita ang isang lalaking nagnanais sumali sa mafia. Ang lalaking nais sumali ay si Sasha na kaibigan ng kanang kamay ni Sunny na si Nick. Naging magkaibigan pala si Sasha at Nick 2 taon na ang nakakaraan kung saan ay nakitaan ni Nick ng potensyal si Sasha. Subalit bago makapasok sa mafia ay kailangan sagutin ni Sasha ang ilang katanungan ni Sunny habang nakakabit ang lie detector. Kapag nakitang nagsisinungaling si Sasha, ay hindi mag-aatubili si Sunny na patayin si Sasha. Nais malaman ni Sunny kung saang grupo nanggaling si Sasha bago nito ninais sumali sa kanyang mafia. Hindi mafia ang pinanggalingan ni Sasha bagkus ay dati siyang kasapi ng Special Force na may karanasan rin sa German Intelligence Unit. Nais ring malaman ni Sunny kung espiya ng FBI si Sasha dahil naging mainit na ang kanilang mafia sa loob ng ilang taon. Nagtrabaho si Sasha sa FBI dati ngunit ngayon ay hindi na. Makikita sa lie detector na nagsasabi ng katotohanan si Sasha kahit pa tinutukan na siya ni Sunny ng kutsilyo habang nagtatanong. Walang nakitang problema sa integridad ni Sasha kaya't tinanggap ito ni Sunny sa kanyang mafia. Nagawang takasan ni Sasha ang tiyak na kapahamakan dahil ang katotohanan ay isa pa rin siyang FBI agent na may misyong buwagin ang mafia. Bilang simula ng trabaho ay inutusan ni Sunny si Nick at Sasha na tumungo sa kanyang factory upang maghanda para sa isang transaksyon. Pagdating sa laboratorio ay inutusan ni Nick ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga epektos dahil kailangan na ito sa Russia. Samantala ang head ng FBI na si Agent Ellen Williams ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan. Pinangako ni Agent Ellen na hindi makukulong si Nick kung mahinahon itong susuko at magiging testigo sa lahat ng iligal na gawain ng mafia. Subalit hindi pinakinggan ni Nick ang alok sa kanya dahil 1 buwan pa lamang ang nakakaraan mula nang gawin siyang kanang kamay ni Sunny. Sinabi ni Sasha na sumuko na lamang dahil tiyak na hindi sila bubuhayin ng mga agent kung sila'y maglalaban. Nagmatigas si Nick kaya't nagresulta ito sa matinding palitan ng putok sa magkabilang panig. Muntik nang mabaril ni Agent Ellen si Nick buti na lamang at nagawang iligtas ito ni Sasha. Subalit hindi maaaring patayin ng FBI si Nick dahil maraming impormasyon itong nalalaman. Sa huli ay nahuli pa rin si Nick habang duguan naman si Sasha nang tamaan siya ni Agent Ellen. Dito ay malalaman ang katotohanang si Agent Ellen ang nagbigay ng misyon kay Sasha na sumali sa mafia. Makalipas ang ilang buwan ay nakarecover na si Sasha at ngayon ay nakakulong sa kulungang tinatawag na Alcatraz. Ang kulungang ito ay para sa mga delikadong kriminal kaya't inilagay ito sa isang isla kung saan ay mahirap ang gagawing pagtakas. Inilipat rin ng Alcatraz si Nick kaya't muli silang nagkita ni Sasha. Maging ang pagkakakulong ni Sasha ay parte pa rin ng kanyang misyon upang makumbinsi si Nick na tumistigo laban kay Sunny. Sa kabilang dako ay makikita ang Federal Bureau of Prisons head na si Frank Hubbard na nagsasagawa ng press conference patungkol sa Alcatraz. Ang Alcatraz pala ay pinasara ng presidente noong 1962 dahil hindi na maganda sa kalusugan ng tao ang pasilidad. Siniguro ni Frank na naayos na nila ang lahat ng problema sa Alcatraz at ngayon ay nagagamit na nila bilang maayos na kulungan. Samantala dadalhin na sina Sasha sa kani-kanilang mga selda, ngunit isa-isa muna silang dadaan sa metal detector. Pagdating kay Sasha ay tumunog ang metal detector, kaya't agad lumapit ang warden upang alamin kung anong metal ang kanyang dala. Pinaliwanag ni Sasha na wala siyang dalang anumang metal, ngunit hindi naniwala ang warden at agad siyang kinuryente. Naging dahilan ito upang lumaban si Sasha. Nang muling kukuryentehin si Sasha, ay agad tumulong si Nick laban sa mga gwardiya. Dumating ang isang warden na si Juan Ruiz at tiningnan kung bakit tumunog ang metal detector. Ito pala ay sa kadahilanang nagkaroon ng injury noon si Sasha at kailangang palitan ng bakal ang naputol na buto. Kinagabihan ay inipon ng warden ang mga preso upang ipaliwanag ang mga rules ng kulungan. Hindi pala estrikto ang warden lalo pa kung ang mga preso ay susunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Subalit para sa mga presong magsasanhi ng kaguluhan ay hindi magdadalawang isip ang warden na magpahirap at pumatay. Magbibigay rin ng trabaho ang warden para sa mga maghuhukay ng lupa at magtatanim sa paligid ng Alcatraz. Isang matandang preso na nagngangalang Lester ay ang unang preso ng Alcatraz na nasa death row. Si Lester ay nahuli dahil sa pagnanakaw ng mga gold bars na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at pagmamay-ari ng isang korap na opisyal. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang gold bars na tanging ang matanda ang nakakaalam kung saan niya itinago. Binigyan na ng offer ng judge si Lester na hindi na mahahatulan ng kamatayan kung sasabihin nito kung nasaan ang ginto. Sa kabila nito ay hindi pumayag si Lester at nanahimik na lamang kahit pa hinatulan na siya ng kamatayan.
Makaraan ng ilang oras ay binisita ang warden ni Frank at Supreme Court Justice na si Jane McPherson. Dito ay mapapag-alaman na binuksan pala ng tatlong ito ang Alcatraz, dahil dito umano itinago ng matanda ang nasabing ginto noong mga panahong nakasarado pa ito. Kapag nakuha ang ginto ay tiyak na magiging milyonaryo sila, kaya't iniutos pala ng warden ang pagpapahukay sa Alcatraz. Kinagabihan ay palihim na tumalon ang ilang kalalakihan mula sa eroplano upang pasukin ang Alcatraz. Agad pinatay ng grupo ang mga bantay sa pamumuno ng dating pulis na si Donnie Johnson. Samantala sa basement ay makikita si Lester na nakikipag-usap kay Sasha kung saan ay malalamang magkasama pala sila sa isang team noong nasa Special Force pa. Nalalapit na ang oras upang isagawa ang hatol na kamatayan kay Lester, kaya't nais nitong makausap si Sasha. Ang pag-uusap ng dalawang ito ay palihim palang pinapakinggan ni Judge Jane. Lumapit ang isang bantay sa warden dahil biglang hindi na nila marinig ang pag-uusap ni Sasha at Lester dahil nagkaproblema ang system ng buong Alcatraz. Inakala ng warden na sanhi lamang ito ng masamang panahon, subalit ang katotohanan ay sinira ng grupo ni Donnie ang buong system. Sumunod ay pinasok ng mga ito ang kulungan at pinatay ang mga nakabantay roon. Natuwa si Nick dahil inakala niyang sina Johnson ay pinadala ng kanyang boss upang ilabas siya ng kulungan. Samantala nagbihis si Lester at nakipagkita ito kay Judge Jane upang muling itanong kung saan nakatago ang ginto. Nangako si Judge Jane na kung sasabihin ng matanda kung nasaan ang ginto ay agad niyang tatanggalin ang parusang kamatayan kay Lester. Subalit alam ni Lester na papatayin din siya kapag nalaman ni Jane ang kinaroroonan ng ginto dahil maaari pa siyang magsumbong sa nakatataas. Walang kaalam-alam ang mga tao sa basement na ang mga tauhan ni Donnie ay umaatake na sa kulungan. Makikita naman si Sasha na muling ibabalik ng warden sa kanyang selda, ngunit nakasalubong nila ang grupo ni Donnie. Pinaputukan ang dalawa buti na lamang at nagawang makaligtas ni Sasha dahil sa braso lamang siya tinamaan. Hindi rin napansin ng grupo ni Donnie na nakaligtas si Sasha at nagpatuloy sa kanilang misyon. Dinala na sa execution chamber si Lester at muling tinanong kung saan niya itinago ang ginto, ngunit nagpasalamat na lamang ang matanda sa pinasuot sa kanyang damit. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo ni Donnie at nakontrol nila ang execution chamber. Samantala ang mga preso na nakakita ng pagkakataon ay kanya-kanya ng paraan upang tumakas. Hindi naman nagpanik si Nick dahil umaasa pa rin siyang mga tauhan niya ni Sunny ang mga dumating. Habang nasa execution chamber sina Donnie ay tumawag ang tauhan nitong nasa helicopter na magmadali na dahil masama ang panahon. Hindi nga nagtagal ay bumagsak ang helicopter dahil sa lakas ng hangin sa labas. Inutusan ni Donnie ang ilan niyang tauhan upang magbantay sa itaas habang tinatapos niya ang misyon. Pumunta pala si Donnie sa Alcatraz dahil nais rin nitong alamin kay Lester kung saan nito tinago ang ginto. Subalit dahil walang balak ang matanda na sabihin kung nasaan ang kanilang pakay ay ikinagalit ito ni Donnie. Upang balaan si Lester ay pinatay ni Donnie ang pari na isinama roon ni Jane para sa pagpatay sa matanda. Nag-guilty si Lester sa nangyari dahil namatay ang isang pari sa kanyang pananahimik. Samantala nakatanggap naman ng report ang FBI mula sa Coast Guard na isang helicopter ang bumagsak sa Alcatraz. Nabahala si Agent Ellen dahil nasa kulungang iyon ang isa niyang undercover agent na si Sasha. Samantala makikita si Sasha na isa-isang pinapatumba ang mga tauhan ni Donnie na nakabantay sa itaas. Nang maubos ang mga sa itaas ay bumaba si Sasha kung saan ay nakasalubong niya ang isa sa pinakamagaling na tauhan ni Donnie. Isang matinding labanan ang naganap ngunit sa huli ay dumating si Nick at natutukan nito ng baril ang babae. Dito napagtanto ni Nick na ang grupo ni Donnie ay hindi ang inaasahan niyang mga tauhan ni Sunny na magre-rescue sa kanya. Pumalag ang babae dahilan upang mapilitan si Nick na labanan ang babae. Sa pagdating ni Sasha ay wala nang nagawa ang babae at nagmadali na lamang itong tumakas patungo kina Donnie. Samantala sinusubukan naman ng FBI na kontakin ang Alcatraz kung saan ay nakausap ni Agent Ellen si Donnie. Nagbabala si Donnie na kung tutungo ng Alcatraz ang FBI ay hindi siya mag-aatubiling patayin ang mga hostage at lahat ng mga presong naroroon. Dito ay nalaman ni Agent Ellen na ang bumagsak na helicopter ay ang ginamit sa sasakyan ng grupo ni Donnie. Samantala ang mga bilanggo ay hinanap ang mga kagamitan ng mga namatay na tauhan ni Donnie kung saan ay matataas na kalibre ng baril ang kanilang nakuha. Pinasabog nila ang isang kwarto at nakakuha pa ng mas maraming armas. Sa chamber naman ay itinali ni Donnie si Judge Jane sa execution chair. Muling tumawag si Donnie sa FBI at humihingi ng helicopter upang magamit nila sa pagtakas. Kapag hindi pinagbigyan ng FBI ang kanilang kahilingan ay papatayin nila ang judge. Sa oras na iyon ay dumating na ang babaeng nakaharap ni Sasha
at inireport nito kay Donnie ang tungkol sa bilanggong kanyang nakaharap na magaling sa pakikipaglaban. Alam ng babae na ang dalawang iyon ay sa mga special force, kaya't hindi rin nakapalag ang kanilang mga tauhan sa itaas. Tinanong ni Donnie ang warden kung meron niyang nakakulong doon na nagtrabaho bilang special force, ngunit wala rin itong alam sa tunay na pagkatao ni Sasha. Sa oras na iyon ay sinubukang lumaban ng mga bodyguard ni Judge Jane at ginawang hostage ang dalawang tauhan ni Donnie. Binaril ni Donnie ang dalawa niyang tauhan pagkatapos ay isinunod nila ang mga bodyguard ni Judge Jane. Ito ay dahil nakasuot pala ng bulletproof vest ang mga tauhan ni Donnie at sadyang nagpanggap lamang ang mga ito. Nilapitan ni Donnie si Frank na siya rin palang nagsabi kay Donnie tungkol sa nakatabong ginto. Makaraan ng ilang minuto ay biglang napuno ng usok ang execution chamber dahil sa itinapong smoke grenade ni Sasha kasama ang mga sundalo upang iligtas si Lester. Sinubukan rin nilang iligtas si Judge Jane subalit nahirapan sila kaya't wala na silang magawa kundi iwanan ang babae. Nang makalabas ay siniguro ni Nick at Sasha ang kaligtasan ni Lester sa isang kwarto. Dito ay itinanong ni Nick kung anong nangyayari at kung sino talaga si Sasha. Inamin ni Sasha na isa siyang undercover ng FBI, bagay na ikinadismaya ni Nick. Buti na lamang at nagawang pakalmahin ni Lester at Sasha si Nick. Samantala dumating na rin ang helicopter na hiningi ni Donnie sa FBI at nagmadali ring umalis ang mga tauhan ng FBI na nagdala nito. Subalit dahil naitakas ni Sasha si Lester, ay hindi magawang umalis ng grupo ni Donnie, lalo pat hindi nila nakuha ang lokasyon ng ginto. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Donnie mula kay Sasha na nais nitong ipagpalit si Judge Jane kay Lester. Agad na pumayag si Donnie dahil kailangan na nilang makaalis kasama si Lester. Hinanap rin ni Sasha kung nasaan ang warden at si Frank, ngunit ayon kay Donnie ay namatay si Frank sa heart attack dahil sa smoke grenade na kanilang tinapon. Dito ay makikitang si Lester mismo ang nag-utos kay Sasha na ipagpalit siya bilang hostage kay Judge Jane. Alam ni Lester na ginagamit lamang si Judge Jane ni Frank. Bago nagsimula ang palitan ng hostage, ay naghanda ang mga preso gamit ang matataas na kalibre ng armas. Samantala si Nick at Sasha ay tumungo sa helicopter na bumagsak sa rooftop ng kulungan. Gamit ang radyo roon ay kinontak ni Sasha ang FBI upang mag-report sa lahat ng nangyari. Inutusan ni Agent Ellen si Sasha na gawing mapayapa ang pagpapalitan ng hostage at iwasang magkaroon ng shootout. Nangako rin si Agent Ellen na parating na sila upang ayusin ang gulo sa Alcatraz. Matapos ito ay sinabi ni Sasha kay Nick kung bakit niya tinatarget ang boss ni Nick na si Sunny. Ito ay dahil si Sunny ang pumatay sa asawa ni Sasha at hindi alam ni Sunny na siya ang asawa ng babaeng pinatay nito. Naintindihan ni Nick ang sitwasyon ni Sasha, lalo pa ngayon at walang ginagawang aksyon ang kanyang boss upang ilabas siya ng kulungan. Patungo naman ang grupo ni Donnie sa lugar na napag-usapan at isinagawa ang palitan ng hostage. Subalit sa oras na iyon ay pinaputukan ng mga bilanggo ang grupo ni Donnie kaya't hindi na napigilan ang shootout. Dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang chief warden na bihagin ang babaeng tauhan ni Donnie. Samantala si Donnie at ilan pa niyang tauhan ay nagawang tumakas gamit ang helicopter kung saan ay naisama nila si Lester. Papatayin na sana ng warden ang babae, ngunit biglang dumating ang FBI at binalaan nila ang warden na huwag magpapaputok. Sa kabila ng babalang ito ay pinatay pa rin ng warden ang babae. Dahil naman sa naganap na shootout ay tinamaan si Nick kaya't pinalakas ni Sasha ang loob ng kanyang kaibigan. Nagpaalam muna si Sasha kay Nick dahil kailangan pa nilang habulin si Donnie na noon ay tumatakas na. Muli ring nakipagnegosasyon si Donnie sa FBI kung saan ay inihulog nila si Judge Jane bilang babala. Subalit dito ay malalaman ang tunay na dahilan ni Lester kung bakit kusa siyang sumama. Gamit ang bombang nakakabit sa kanyang katawan, ay pinasabog ni Lester ang helicopter bilang kabayaran na rin ng kanyang mga nagawang kasalanan. Sa pagtatapos ng movie ay makikita si Sasha na kinukuha ang mga ginto na itinago pala ni Lester sa likod ng kanyang bahay. Ibinilin pala ng matanda kay Sasha ang ginto upang ibigay sa charity ang karamihan sa ginto sapagkat namatay na rin ang korap na politikong tunay na may-ari nito. Bumalik ng Alcatraz si Sasha upang bisitahin si Nick. Ayon kay Sasha ay malapit nang makalabas si Nick at magkasama nilang hahanapin si Sunny. Dagdag pa ni Sasha na bibigyan rin niya ng ginto si Nick at dito nagtapos ang movie.